Hello mga kabebe. Magandang buhay po. So, hindi po ako nakapag-update ng mga ilang araw kasi nga po yung boses ko. So, ngayon ay medyo okay na po yung boses ko. So, yun nga, magmamarites na naman po tayo. So, yun nga po mga kabebe. Ito po yung pagmamaritesan natin yung mga seho ko po. Kasi nga, kailangan ko na po talaga itong i-marites. Hanapan ko na po talaga sila ng buyer. Yung mga alagang seho po natin ay hindi pa po gaano yung kuan ba 2 months pa lang mahigit, pero mas maganda talaga yung advance tayong maghanap ng buyer. At yun nga po mga kabebe, ipapakita nga po natin yung mga alagang seho natin na maliliit, tas yung mga seho natin na malalaki na po talaga. Pero kung sino man po yung makabili ng mga alagang seho ko, ay hindi ko po talaga ibibenta yung maliliit. Ang ibibigay ko po sa inyo is yung siyempre yung magandang quality po na mga itik. At sa ganun ay balik-balikan nyo ako. Charis. Hindi yung mga alagang itik natin. Yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga alagang seho natin. So yun nga po mga kabebe, ay ngayon po nga papakita ko nga po sa inyo yung mga alagang itik po natin na ducklings na inalagaan po natin. Sa hindi po nakakalam, yung mga alagang itik natin is nagka-problema po talaga tayo. Pero kahit ganun po yung nangyari na mandami po nating napagdaanan sa sobrang init po ng panahon, yung mga alagang itik natin nagkasipon, naging malnourished, hanggang sa dumating sa nalason yung mga alagang seho natin. At finally, at dito na po talaga tayo sa area kung saan dito na area po mga kabebe is bagong pag-asa po talaga. So nakikita nyo naman po mga kabebe is ibang iba po talaga sa pinaglagyan natin dati. Pero yun nga, ito is bagong ani po talaga ito mga kabebe. Ito ay pwede na po natin lagyan ng patubig kasi nga po ay tapos na yung area na kuan. Kanang humana sila harvest ba. So pwede na natin lagyan ng tubig dito na area. So yun nga po mga kabebe, andito nga po yung mga alagang seho natin. So yun nga po, ngayon nga po ay naghahanap na nga po tayo ng buyer po ng mga alagang seho natin. Kung sino man po yung gustong bibili is available na po talaga tayo na yun nga, tawag nito kanang baligya na nato ba binta ko na kasi ayaw ko nang mag-itik. Charis. Bitaw oy, ibibenta ko itong mga alagang itik ko kasi nga po ay magbo-brooding na naman po ulit tayo kasi yun po talaga yung marketing ko po mga kabebe, na magbenta po ako ng mga 100% po na dumalaga. So kung ikaw ay naghanap ka po ng legit na nagbibenta ng dumalaga na itik, ito pong mga alagang itik ko mga kabebe ay ito po ay itik pateros or ranger. Ito pong mga inaalagaan ko ay walang hindi po to itik Pinas. Kung itik Pinas po yung hanap mo, ay hindi po tayo available ng itik Pinas kasi ay pateros lang po talaga yung meron tayo. So yun nga po mga kabebe, kung interesado ka po sa mga alagang ducklings ko, ay pwede po kayong mag-message po dito sa aking Facebook page. At sa nagtatanong po sa akin, ma'am, thank you so much po. Dito lang po kayo mag-PM po sa akin at sa ganun ay para naman po ay may detalye po or mga katanungan nyo ay masasagot ko po. Ito po yung Facebook page ko po at pwede po kayong mag-PM sa akin dyan kahit anong oras. So, yun nga po mga kabebe, ito po talagang binibenta kong mga alagang itik isa nasa 100% or 1,000% po talaga na dumalaga pag ito ay makukuha mo. Pero sa ngayon po mga kabebe ay itong mga alagang itik ko ay nasa 2 months pa lang po mahigit. So yun nga, naghahanap lang po talaga ako ng mas maaga na mag-book. Basta dito lang po talaga sa Bukidnon area. Kasi nga po mga kabebe ay hindi po ako nagde-deliver po ng mga alagang itik, kundi ay sila po talaga kusang pumupunta dito sa akin at kukunin po yung mga alagang itik natin. Kasi nga po ay sa ngayon nga po ay nagsisimula pa lang tayo na magbenta ng mga alagang itik. So
Kasi kanbats na po tayo nag-alaga ng mga seo mga kabebe na ibibenta natin. Tapos yung hindi po maibenta na mga seo is ilalagay ko po dito sa mga itik ko po na nangingitlog. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga alagang seo natin. Ipapakita ko nga sa inyo yung problema natin nung nakaraan hanggang ngayon kung nakarecover ba itong mga alagang itik natin or hindi. Pero yung mga alagang itik talaga natin mga kabebe ay may mga ilan-ilan po talaga na napag-iwanan na po talaga na naaalanganin po talaga sila sa paglaki dahil nga po yun sa sobrang init po ng panahon, tas kulang tayo ng tubig, so yun nga nagka-problema po talaga tayo. So ito nga po mga kabebe, ito nga po yung alagang ducklings po natin na dalawa po, yung maliit tas malaki. So ito nga po mga kabebe, yan. So yun nga po mga kabebe, yun nga, papakita ko nga sa inyo yung dalawang itik po natin na 2 buwan na po mahigit, pero yung laki nila ay magkaiba. So yun nga po mga kabebe, ito nga pong hinahawakan ko, nakikita nyo naman po yan. Ito po yung balahibo po ng katawan po ng itik natin. Damage po yan sa sobrang init po ng panahon. At sa pakpak po mga kabebe, makikita nyo po talaga ng pundasyon ng itik na to ay ibang-iba po talaga mga kabebe. So mangyayari, itong itik na to, pag mangitlog mga kabebe ay nasa 7 months po. Pag ganitong itik. Oh, 2 months na po ito mga higit mga kabebe, pero yung laki ng katawan niya is parang pang 1 month pa lang po. Pero ang liksi niya, pero tingnan nyo yung kinain nyo. Ang dami pong nakain. Pero ang mukha niya mga kabebe yan, parang 1 month pa lang po talaga siya. Pero tingnan nyo. Ito. Tapos ito. Tingnan nyo yung diferensya ng 2 months. Yan. Ito yung 2 months po natin. Yan. Kumpara dyan. Oh, toto. Sa mukha. Napag-iwanan na po talaga. So, ito yung 2 months natin. Yan. Yan. Tapos, ito po yung 2 months po talaga natin mga kabebe. Sa mukha pa lang malalaman mo talagang itik na po talaga siya. Grabe, nagdadak natin nga itik na. Kompleto ni. Pakita ko ngayon. Ako halos kompleto na. Oh. Babae dyan natin siya di pinutdan tayo na. So, yun nga po mga kabebe, yung kaibahan po ng mga alagang itik natin. Yung mga alagang itik natin mga kabebe is 3 days po yung agwat po ng pagdating nila. So, natural lang po talaga na may mga alagang ducklings po talaga tayo na hindi po talaga uniforme yung paglaki. Pero yung nangyari po mga kabebe ay nagkaproblema po talaga tayo sa area kung saan yung area na pinaglagyan natin sa mga alagang seo natin is napakalaking problema po dahil po yun sa sobrang init po ng panahon. So na-apektuhan po yung mga alagang seo natin nung mga buwan, nung mga araw na ipinastol natin sila na hindi pa lang po sila nag-iisang buwan ay sa area na po talaga natin sila pinapastol. So yun po yun mga kabebe, yung nakita nyo po na itik na yung walang balahibo, resulta po yun mga kabebe ng sobrang init. Tas yung panahon na 1 buwan na po yung mga alagang itik natin is naglalagas po talaga yung mga balahibo nila. So kailangan talaga natin ng saktong or sapat na patubig. Pero ang nangyari po mga kabebe is ganun po yung nangyari sa mga alagang ducklings natin kasi nga po sa sobrang init tas walang tubig pong nangyari. So
ang tagal po, matagal po talaga makarecover mga kabebe, lalong-lalo na pag seho po, yung nagsimula po tayo sa seho, tas ganito po yung nangyari. Yung nakakalbo po yung katawan nila. So, pag ganitong nakakalbo yung katawan ng mga alagang seho natin mga kabebe, ay magre-resulta po yan sa paglaki nila o sa pagkain nila. Naapektuhan po yung pagkain nila kasi nga po ay yung katawan nga po nila na sana ay kumpleto na po yung balahibo, pero ang nangyayari is naalanganin po. So matagal po talaga mga kabebe makarecover ang ganitong seho pag ganitong tawag nito, sobrang init po talaga mga kabebe. Kawawang kawawa po talaga yung mga alagang ducklings natin. So, yun po mga kabebe. Ito naman din po yung katawan po ng mga 2 months din po natin na itik, yung medyo malaki-laki na. Halos kompleto na po talaga yung balahibo po ng katawan ng itik natin mga kabebe. So, masasabi ko po talaga sa inyo mga kabebe na pag nabili nyo po itong alagang itik ko, itong mga ducklings ko, sure na sure nakakatikim talaga kayo ni duck girl ng alaga. Yung alaga, pag-alaga ng mga seho. So, yun nga po mga kabebe, kung sino man po yung interesado po na bili po ng mga alagang itik natin, dumalaga na po siya, mga ilang buwan na lang po ay naghahanap na po ako ng sinong bibili ng mga alagang itik ko po. So yun nga po mga kabebe, Bukidnon area lang po tayo. Dito po ako sa Valencia. Bade diri ka po. Tiga video ko. Inanig yapon no, tunay nga adlaw. Sigay ka gulo. Abriyan kaya ni diri. Diri ka dyan. So, yun lang po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. Ang nasabing magandang buhay po sa lahat. So, yun na nga.